Tayo po lahat sa tawag sa pagsamba. Tayo po tumayo. Mga kapatid, tayo nagkakatipon upang purihin ang pangalan ng ating Panginoon Hesus bilang pagpapahayag ng ating pananampalataya. Tayo nagkakaisa ng damdamin sa pagpupuri at pagpapasalamat sa pagdiriwang ng isang buhay na ngayon ay nasa piling na ng Panginoon. Tayo po lahat, dahil sa biyaya tayo nangaligtas at tayo may kapayapaan at pag-asa sa gitna ng pagtitiis, sa kamatayan at pagkabuhay na muli. Amen. Jesus, I love thee, I know thou art mine. For thee all the fullness of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus, tis now. I love thee because thou hast first loved me and purchased my pardon on Calvary's tree. I love thee for wearing the thorns on thy brow. If ever I love thee, my Jesus, tis now. I love thee in life, I will love thee in death, and praise thee as long as thou lendest me bread, and say when the dew lies cold on my brow, if ever I love thee, my Jesus, tis now. In mansions of glory and endless delight, I'll ever adore thee in heaven so bright. I'll sing with the glory crowned on my brow. If ever I love thee, my Jesus, tis now. Tayo po yung manalangin. O makapangyarihan Diyos, tunay nga na Ikaw, Panginoon, ang nagligtas sa bawat isang sumampalataya sa iyo. Narito po kami, Panginoon, sa pag-alala at pasasalamat sa parangal sa buhay ng aming kapatid na Quirino Ignacio, na alam namin, Panginoon, na ito ay nasa iyong piling. Kaya't, Ama, dalangin po namin na kayo po ang mag-comfort
sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, sa kanyang buong sambahayan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, dahil kami, Panginoon, na naririto pa. Bagamat dumaranas ng kadalamhatian, Panginoon, ngunit kayo, Panginoon, ang inaasahan namin na magbibigay ng kagalakan dahil alam namin, Panginoon, na bawat isang sumampalataya sa iyo ay pinaghanda mo na ng matitirhan diyan sa piling ng iyong Ama na nasa langit. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon, sariling tagapagligtas. Amen. Sagot ang pagbasa. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayo na bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, pagparito ng Panginoon, tayong mga nabubuhay ay hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos at tinig ng arkanghel, pagtunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay kanyang titipunin sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy magkapiling niya tayong magpakailanman. Tayo lahat, Kaya nga mag-aliwan tayo sa Panginoon ng mga aral na ito. ang Ama'y Papurihan at ang anak at ang diwang banal. Paghahari walang hanggan ng una at ngayon man walang hanggan. Amen. Amen. Handa po natin ang ating mga puso sa mensahe ng awit na dadalhin po ng Alpha Omega Choir.
Salamat po sa mensahe ng awit na yon. Tunay ng ating Panginoong Yesus ang siya pagkaing nagbibigay buhay sa bawat isa. Tayo po'y manalangin. Mapagbiyaya naming Diyos at aming Ama. Kami po ay nagdiriwang sa iyong kabutihan. Kami ay nagpapasalamat na sa araw na ito, ang iyo pong anak, ang iyong lingkod, si Dr. Quirico Ignacio, ay amin pong patuloy ninihahandog sa inyo ang kanyang lupang katawan. At sa sandaling panahon aming Diyos, nais po naming ipahayag ang kanyang mabuti at buhay na patotoo. Higit dahil kayo po ang naghahari sa kanyang buhay. Sa mga sandali pong ito aming Diyos ng aming pagbubulay ng mga salita mo, kasama ang pagunita at pagpaparangal sa iyong anak, dahil po sa iyong ginawa sa kanyang buhay. Samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu at patuloy na kayong mahayag sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon at aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ang ating pong pagbubulay ay masusumpungan natin doon sa 2 Timothy chapter 4, verses 6 to 8. And I will be reading from King James Version. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, this is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give at the day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Sinulat po ni Paul ang mga talatang ito nang siya po ay nadoon sa dungeon sa Roman prison, facing a capital charge of insurrection against the Roman government. Still, Paul encourages Timothy even in discussing of his own coming death. He wants Timothy to look ahead to the end of his own life and to be able to bear the same testimony. What a challenge to us all. First, binanggit po ni Paul na ang kanyang buhay is an offering and sacrifice to God. At sa mga sandaling ito, gusto din po nating tingnan ang kay Dr. Quirico Ignatius' death as an offering and sacrifice to God in one last account of death. The Greek word for offering or sacrifice, the spendomai, refers to the drink offering that was presented to God. Kapag ang isang tao po ay gustong mag-sacrifice o mag-offer sa ating Panginoon, he often took a cup of wine and poured it out an offering and sacrifice to God. And the drink offering symbolized that Jesus pouring out his soul, dying for us. And now, Paul is saying, I am pouring out my soul through death for the Lord Jesus Christ. Si Dr. Ignacio po, ang kanyang buhay, now is poured out his soul through death for the Lord Jesus Christ. Yung po kanyang departure, yung kanyang pag-alis sa mundong ito, his release. Ito po ay hindi pagtatapos, kundi ito ay pagpapalaya sa kanya mula sa mundong ito upang siya po ay ma-enjoy niya ang isang bagong buhay sa piling ng Panginoon.
Kaya kung atin pong napakinggan yung mga testimony, at ito din ang testimony nung iba na mga mananampalataya na nasa deathbed na, ang lagi pong sinasabi nila is, uuwi na ako. Uuwi na ako. Saan ang pag-uwi? Uuwi na sa piling ng ating Panginoon. At opposite po ito doon sa mga di mananampalataya. Si Elizabeth I, Queen of England, the idol of society and the leader of European fashion, when on her deathbed, turned to her lady on waiting and said, "Oh my God, it is over. I have come to the end with it. The end. The end. To have only one life and to have done with it. To have lived and loved and triumphed. And now to know it is over. One may defy everything, but this." Malungkot po, sapagkat siya ay wala sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, wala na. Tapos na. Isang buhay. Dahil totoo, iisa lang po ang buhay natin. Pagkatapos noon, sabi niya, tapos na. Wala na. Pero sa mga mananampalataya, katulad po ng buhay ni Dr. Ignacio, ito po ay pag-uwi sa tunay nating tahanan. Sabi nga po, sa mundong ito, we are only a sojourner. Tayo po ay manlalakbay lang sa mundong ito at traveler. Ang tunay nating tahanan ay sa piling ng ating Panginoon. At yan po ang assurance din na sinabi ng ating Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya nga sinabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who ever believes on Him shall not perish, but have everlasting life." Hindi mapapahamak. Hindi magtatapos ang buhay, kundi merong buhay na walang hanggan. At yan po ang nilalasap ni Dr. Ignacio ngayon. Because if we live to the Lord. If we die to the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Ayan po ang sinabi ni Paul sa mga taga-Romans. Kung hindi lang po natin, katulad din ng vision doon ni John sa Revelation, "Then I heard a voice from heaven says, Write," isulat mo ito, "Blessed are the dead who die in the Lord from now on." Mapalad ang mga namatay sa Panginoon simula ngayon. "Yes," says the Spirit, "they will rest from their labor, for their deeds will follow them." Magpapahinga na sila sa kanilang mga gawa, at ang kanilang mga gawa ay susunod sa kanila. Para sa atin, ano kaya ang gawang susunod sa atin? Sa panahon din na darating sa ating buhay, ang kamatayan. Second, like Paul, Dr. Caricos Ignatius have a glorious testimony. His life is a full of meaning. Like Paul, we can describe his life in 3 pictures. Katulad po ng binanggit ni Paul dito. 1, sabi niya, "I have fought a good fight." Dr. Ignacio had fought a good fight. Like a faithful soldier of Christ. He volunteered himself to serve Christ being a doctor. Kung mapakinggan niyo po yung
ilan sa mga testimony ng mga manggagawa ng Diyos. Isa po sa paraan ng paglilingkod ni Dr. Ignacio ay yung paggagamot ng libre at walang bayad. Kung yung ibang mga doktor po ay sabi nga, yumayaman dahil sa doctor's fee. Kaya yung binabanggit ni Dr. Quirico kay Mami Keta, walang kita. Walang ibabayad yung mga yan eh. So, gagamutin ng walang bayad, libre. At ito po ay kapahayagan ng isang buhay na naglilingkod sa ating Panginoon. Sa anumang propesyon, meron tayo. At kung paanong yung stepfather ni doktor ay isang pastor, natiyak po natin, nakita ni doktor yung passion ng kanyang amain sa paglilingkod sa Diyos. Hindi man siya pumasok sa full-time ministry as a workers of Christ, pero sa kanya pong propesyon, ito ay ginamit niya upang maglingkod sa ating Panginoon. It is something that challenges us. Like Paul challenges Timothy. Na ang buhay po natin ay patuloy nating ipaglingkod sa ating Panginoon. Fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which we're called. When we make good confession, the presence of many witnesses, yun din ang challenge ni Paul kay Timothy. Patuloy kang lumaban. Makipagbaka dahil sa iyong pananampalataya, dahil dito ka tinawag. Ang sino pong mananampalataya ay tinawag ng ating Panginoon. Katulad ng isang sundalo na patuloy na makipagbaka, ipaglaban ang ating buhay na pananampalataya. Dahil buhay ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Buhay ang Diyos natin. He had run and finished the race of his life. He had completed the course of life, just like the athlete runs and finished the course of his race. Natapos niya ang takbuhing inilagay sa kanya ng Panginoon. Katulad po ng binanggit ng kanyang isang manugan ni Kuya Peter kagabi. Ang buhay po ni Doktor, kasama si Mami Keta, ay yung po talaga ang ginagawa nila na everyday they sing for the Lord. Nagme-meditate sila, aawit sila sa Panginoon. Kaya pag binisita po ninyo sila sa bahay, kayo po ay mapagpapala. Di ba? Binibisit po natin yung mga elderly para tayo ay maging source of blessing sa kanila. Pero pag pumunta po kayo sa bahay nila, kayo po ang mapagpapala. Dahil yung mga karanasan na kanila pong isi-share sa inyo, tapos aawit sila ng mga awitin ng papuri sa ating Panginoon. Pag uwi nyo, kayo po ang punong-puno. Kayo ang blessed na blessed. Dahil sasabihin mo, ito yung buhay na sa gitna ng karamdaman, ilang operation po ang dinaanan ni Doktor. At lately, ang binabanggit na lang niya, kinukomplain niya yung kanyang tenga. Ano po? Dahil medyo humina na yung kanyang pandinig. Pero still, yung buhay na pananampalataya sa ating Panginoon. At hindi ko pa po malilimutan yung binanggit nila na
Kahit na wala na po sila, sabihin natin, doon sa paglilingkod, physically, sa ating Panginoon, dito sa church, pero still they're serving the Lord by their prayers. Dahil umagang-umaga pa lang po, ayun na nga, magdi-devotion sila, aawit sila ng papuri kay Lord, silang mag-asawa, at sila po, ipapanalangin nila ang mga manggagawa ng Panginoon. Para po sa akin, bilang isang manggagawa ng Diyos, yun po ang isa sa pinakamasarap na marinig sa mga anak ng Diyos, sa mga miyembro ng church. Yung bang mayroong araw at gabi ay nananalangin para sa mga lingkod ng Diyos. Yung tagumpay. At still sa kanila pong puso, sa puso ni Doktor, yung mission nandun pa rin. Kaya pag hindi po sila nakapupunta dito at pupunta namin sila, lalo na pagbibigyan ng communion, yun po ang itatanong nila, kumusta ang ating mga misyon? Yun po ang tatanungin nila. Yung mga mission sa ganito, doon, dito. Yun po ang kanilang nasa puso. At syempre po, yung lagi nilang sinasabi, si Doktor, handa na kami. Handa na kami na umuwi sa ating Panginoon. So, tinapos po niya ang takbuhin ng buhay na ito. Katulad ng isang mananakbo. At ito po ay nangangahulugan, katulad ng binanggit ni Paul, sa isa pong mananakbo, kinakailangan po ang disciplined and controlled life. Katulad po ng ginawa ni Paul, he disciplined and controlled his life to the utmost, just like the Olympian athlete. Si Dr. ganon din po. He controlled what he ate and drank and what he did with his body and mind. Kaya kung titingnan po natin yung physique ni Doktor, yung kanyang physical body, hindi po siya ganong, hindi siya mataba. Kung titingnan natin, hindi siya ganong, kasi maganda po ang kanyang katawan. Na-maintain niya po yung kanyang katawan. Bagamat marami pong mga gamot na pumasok na rin sa kanyang katawan, pero still, malakas po siya. Dangan nga lang at siya po ay ginugupo ng kanyang karamdaman. Pero kung titingnan po natin, pagka siya po ay sila nagsisimba, basta't kaya po nila magsimba, magsisimba po sila. At alam niyo kung mayroong isang kalungkutan sa kanila, yung hindi po sila nakakapagsimba. Lalo na pagka-communion, tapos hindi sila nakapagsimba. Pero nito pong month of September, tuwan-tuwa po kami at sila pong dalawa ay narito. Kaya po nung binanggit na si Doktor ay namatay na nung Monday, sabi ko, si Dok talaga sinamahan pa kami ng huling communion nung unang araw. Diba? So, napakaganda po yun. Nakasama natin siya. Alam nyo, ayaw nga po niyang dadalhan dyan sa upuan. Gusto niya, lalapit pa rin dito. At ito po ay mahayag ng kanya pong buhay kasi 91 na po siya. By the age of 90, narito pa siya at nagpupunta sa church. Kaya nga po, sabi ko, challenge ito sa mga kalalakas ng katawan. Hindi makapunta sa church. O kaya pupunta sa church, late pa. Sila pong mag-asawa, kahit ganyan po ang kalagayan ng kanilang katawan, ang aga po nila, dumadalo pa po ng Sunday school. Si Kuya Dan nagtuturo ng Sunday school. Ang aga-aga po ng Sunday school.
Gusto nilang umaattend sila ng Sunday school. Sabi ko, malungkot pagka yung ibang mga kalalakas naman ng mga anak ng Diyos, mga membro pagdating ng service, kalaghatian na. Di ba? Yung, kumbaga sa isda, wala na daw naaabutan. Kundi tinik na lang. Yung bang wala na ang laman. Saka po dumadating. Sila pong mag-asawa, laging maaga. Kasi sila po ay naniwala na yung processional pa lang, dapat nandun ka na. Yun nga Sunday school, dapat nandun ka na early in the morning to worship God. So, dinisiplina po niya, kinontrol niya ang kanyang sarili. And he pressed toward the goal. Katulad ng declaration ni Paul sa Philippians 3:14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Yung pong dakilang pagnanasang ito. To press on. To move on. No matter what. Ano man ang pwedeng sumagka, karamdaman man ay hindi makakahadlang. Ayan din po, katulad sinasabi ni Paul sa Romans chapter 8. Sino nga ba makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Wala. Wala. Kahit karamdaman, kahit panghihina ng katawan, magpapatuloy tayo sa ating Panginoon. At yan po ang iniiwan sa ating challenge ni Doktor. He had kept the faith. He had looked after the faith just like a good steward looks after the state of his master. The Lord entrusted the faith to him, and he had kept the faith. And for us, yun din po ang required sa atin ng ating Panginoon. Manatili tayo sa ating pananampalataya. Katulad din ng challenge ni Paul sa mga taga-Korinto. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Lahat po ng mga mananampalataya at anak ng Diyos ay inaasahan ng Diyos na maging faithful steward kung ano man ang pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Sino po sa atin dito ang pinagkatiwalaan ng ating Diyos? May pinagkatiwala po ba sa atin? Yes! Bawat isa po sa atin ang palataya sa ating Panginoon, kanyang pinagkatiwalaan. At katulad ni Doktor, gamitin po natin ito. Sabi din po ni Peter, each one should use whatever gift he has received to serve others faithfully, administering God's grace in its various form. Ano man ang pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, gamitin natin to serve God through serving other people. Kasi po yung ating paglilingkod sa Diyos, nagmamanifest ito sa paglilingkod natin sa ating kapwa. Diba? Dahil sabi ni Lord, sa pamagitan ni John, kung sinasabi mong iniibig mo ang Diyos, diba? Sa ating inaawit yung I love you, Lord, mahal kita, Panginoon, diba? At kung hindi daw natin magawang ibigin yung ating kapwa, anong sabi doon ni John sa 4:19? We lie. Tayo daw po ay nagsisinungaling. Kasi kung yung Diyos na hindi natin nakikita, ay yung ating kapong nakikita natin, hindi natin magawang ibigin, paano natin iibigin yung Diyos na hindi natin nakikita? So nagmamanifest po ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa. At yan po ang buhay na ipinamuhay ni Dr. Ignacio. Pangatlong bagay na sinasabi ni Paul,
ay yung pong unbelievable reward na tatanggapin ng mga mananampalataya. At na ngayon, nung Monday, nung si Doktor umuwi kay Lord, tinanggap niya na po. Siyempre, hindi lamang yung crown of life, yung buhay na walang hanggan, kundi yung pong crown of righteousness. A crown that made him acceptable to God. At paano nakamtan yung crown of righteousness? Dahil po sa buhay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating perpektong Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo. He received the crown because He had given His life. Natanggap niya po itong reward na ito, dahil siya po ay, ang buhay niya ay pinagamit niya sa Panginoon. Siya po ay naging soldier of Christ, naging athlete for Christ, and naging steward of manifold grace of God. Because of His faith to our Lord and Savior Jesus Christ. The crown of righteousness had been given by the Lord, the righteous judge. Ang ating Panginoong Hesus po ang magkakaloob nito. And the crown is given to all who love and look for the Lord's appearing. Who is it that loves the Lord's appearing? Sino nga ba naghihintay na mahayag ang ating Panginoong Hesus? The person who loves the Lord Himself. Who is it that loves our Lord? The person who truly believes in the Lord and the glorious salvation He has provided. Sino nga ba ang tunay na nagmamahal sa ating Panginoong Hesus? Ito daw po yung mga taong nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at naniwala sa dakilang kaligtasan na Kanyang ipinagkakaloob. Sino ba ang tunay na nanampalataya sa ating Panginoon? The person like Dr. Ignacio, who has committed his life para maging sundalo ng Panginoong Hesus, para tapusin ang takbuhing ibinigay sa Kanya, the ways of life. Who is a true believer? The one has been a good steward of the manifold grace of God. Yung mga tapat na ginamit ang kanyang buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po ang kamatayan ay isang tagumpay sa ating Panginoong Hesus. Sabi po ni Oliver Green, isang napakasikat at dakilang preacher, "No man knows the day or the hour when Jesus will come." Sino nga ba nakakaalam sa atin? Wala. We do not know the day or the hour when we will be called to meet the Lord. Sino po sa atin nakakaalam kung kailan tayo kukuhanin ni Lord? Ang life natin? Wala. Wala. Dahil ito po ay nasa Kanyang appointed time. At naalala ko po yung isang kwento, isang legend na kinuwento ni Peter Marshall. Noon po sa Baghdad ay mayroong isang alipin at pumunta po siya sa pamilihan. Sabi po niya, siya po ay nagmamadaling umuwi sa kanyang master at sabi niya, "Master, pwede bang paharapin mo ako ng iyong pinakamabilis na kabayo na yung mola?" "O bakit?" "Kasi doon sa pamilihan, nakita ko si kamatayan eh." At sabi niya, kukuhanin niya daw ang aking buhay. O sabi nung master, "O sige, o yan na, sige, pumunta ka na." At nagmamadali po ang master. Sabi niya, yung alipin, sabi niya, "O saan ka ba pupunta?"
Sa Samara po, pumunta ako doon. Hindi na ako makikita ni kamatayan doon. At pagkatapos, sabi niya, sige. At ito pong master ay pumunta sa pamilyahan ng Baghdad at nakita niya nga doon si kamatayan. At sabi niya, ikaw kamatayan, bakit mo tinatakot yung aking alipin? Yan tuloy. Pumunta siya sa Samara. Nagmamadali. Wala tuloy akong mautusan. Sabi po ni kamatayan, hindi ko naman siya tinatakot. Na-surprise lang ako na nandito siya sa Baghdad. Mamayang gabi, meron akong appointment sa kanya sa Samara. So, ibig sabihin, ang buhay po natin, whether we like it or not, it will end. Magtatapos ito kahit sa tayo pumunta. Sasabihin mo, ay, sa bahay ako, tiyak, hindi ako mamatay. Napakinggan niyo po ba yung kwento? Tungkol doon sa isang, ito naman ay nabanggit lang na kwento, ano? Sa isang taga-Kainta. Yung napanaginipan daw niya, may nagsabi sa kanya na, huwag kang sasakay ng bus dahil mamamatay ka sa bus. Aba, sa buong buhay po niya, hindi siya talaga sumakay ng bus. Ewan ko kung anong, yung mga old bus pa dito sa Taytay, papuntang Baclaran, Divisoria. Ayaw na ayaw sumakay. Sabi ng mga kapitbahay niya, nako, halika tayo'y mamasyal. Kasarap ika sumakay sa bus. Ayaw niya po talaga. Pero alam niya ba kung saan siya namatay? One time po, may isang bus na nasiraan ng preno at siya po, ang napuntahan ng bus yung kanyang bahay. Namatay siya doon. Hindi niya na-enjoy ang buhay niya. Di ba? Natakot siya. Ngayon po, kahit saan tayo pumunta, pag itinakda na darating ang kamatayan sa ating buhay, darating po yan. Kaya nga sabi ng Hebrew chapter 9 verse 27, it is appointed for us to once die and then appear in the judgment seat of God. Tinakda na po sa atin ang mamatay pagkat sa harap tayo sa ating hukom. Mabuti po na tayo ay merong pagtatagumpay na haharap sa Kanya. At sabi pa po nitong si Oliver Green, sabi niya, if this should be the day of the Lord's return, or if this should be the day that comes for you and for me, could I testify like Paul in the face of death? At katulad din ng testimony, the triumphant testimony ni Dr. Ignacio, na experience po natin, the way experience, have I really fought a good fight? Have I kept the faith? Have I been a good minister to the word and to those whom I shared? Will I have a crown to cast at the feet of Jesus when we crown Him Lord of all? Meron ba tayong maihahandog sa ating Panginoon? Ang last nalaala ko po, ang isang lalaki na mamatay na. Ang lungkot-lungkot po niya. Sabi po nung kanyang kaibigan na pastor, sabi niya, Brad, ba't ka malungkot? Natatakot ka bang mamatay? Sabi niya, hindi ako natatakot mamatay. Kasi naman nasa akin na ika ang Panginoong Jesus. Alam ko naman na ako ay sa langit pupunta. Dahil ako'y nanampalataya sa Kanya. Nalulungkot lang ako dahil pagharap ko sa Panginoon, wala akong maihahandog sa Kanya. Dahil ang aking buhay ay hindi ko ganap na naipaglingkod sa Kanya. Si Dr. Ignacio po, na siya'y humarap sa ating Panginoon. Naniniwala ako, hindi po siya malungkot. Masaya po siya. Kaya kung titingnan niyo yung kanyang mga labi, masaya pa rin, di ba? Masaya po siyang umuwi kay Lord. Duwang-duwa siya. Dahil alam po niya, nagawa niya ang ipinapagawa sa kanya ng ating Panginoon.
Nabuhay po siya sa pananampalataya. Ipinamuhay niya ang kanyang Christian faith. At ito rin po ang hamon sa bawat isa sa atin. Nabuhay po tayo sa pananampalataya. Tapusin natin takbo yung binigay sa atin ng Panginoon hanggang sa makamtan natin ang gantimpala sa pagkatawag sa atin. Ito ay ang buhay na hantong sa langit. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diwang Banal. Amen. Tayo po ay makakarinig ng mensahe ng awit, buhat po sa Ignacio Family. Yun lang ho mga bata ang kakanta dahil kami ho ay puro grogin lahat. Hello. You open the floodgates. I hope I can. You open the floodgates. I hope I can make it through this. He left
Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una po, kami po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na siya pong pinagmula ng buhay at kalakasan ng aming Ama. Papasalamat po kami sa ating Panginoon dahil binigyan po niya kami ng daddy na katulad ng aming Ama. Pangalawa po, nagpapasalamat po kami sa aming Ama mismo na in life and in death, napakarami po niyang itinuro sa amin, whether by action o sa pangangaral po. Sa kanya pong buhay, pinakita niya yung what matters most at saka yung what gives him joy the most. At ang nakakatuwa po sa kanya, yung pong mga bagay na yon ay laging may kaugnayan sa ating Panginoon at sa ating pananampalataya. Hindi ko po makalimutan noong bata-bata pa ako, nung panahon ni Pastor Briones, hindi naman kami marunong magsalita, hindi naman kami marunong mag-sermon. Challenge po niya ako, si Pastor Briones, na magsalita. Nagulat po ako, first time ko po nag-sermon, nandun po ang father ko at ang aking ina sa bandang likod. Nandun po lahat yung mga kapatid ko na nandito. At pagkatapos po nun, alam po niyo, yung experience ng unang-una nagse-sermon, nakaka-nervous po yan eh. Pagkatapos po ng worship service, sa kanyang mga bibig ko narinig yung mga salitang, pwede na akong mamatay. Ang ibig niya sabihin, yung fulfillment ng buhay niya ay doon sa nakikita niya, pag nakikita niya ang kanyang mga anak ay naglilingkod sa ating Panginoon. At yun nga po, sabi nga po na isa pong testimony nga po na hanggat maaari po yan, ayaw po niya nang hindi siya nagsisimba. At kagaya po na sinabi ko na isang gabi, nung ma-opera siya sa kanyang hips, na hindi po siya makalakad noon, pero nag-rehabilitate po. Ang pinagpaplanuhan po niyan, bago lumabas ng ospital, dahil doon po siya nakaupo, doon sa may middle portion doon, at siya po ay may baston. So iniisip na niya, dahil siya magwo-walker, mahirapan siya magpunta doon sa lugar niya at baka makaistorbo pa siya. Ang unang-una po niyang pinaplano, kinukwento niya sa amin kung saan siya uupo pagsimba niya. Doon daw po siya upo sa bandang likod. So, nakikita po namin sa buhay niya kung ano yung priority niya sa buhay, kung anong pinakamahalaga sa kanyang buhay. At yun po ay ang ating Panginoon. Natatandaan ko din po nung yung isa niyang apo, first time nag-sermon, si RJ, sa Antipolo, hakot po kami lahat. Nandun kami lahat para magbigay ng support. At siya po tuwan-tuwa. Doon po siya nagagalak sa mga bagay na gano'n na nakikita niya yung kanyang mga anak. Tapos ini-encourage po niya yung kanyang mga apo na magturo kayo sa Sunday School o kaya magturo kayo sa DBCS, mag-join kayo ng choir o kaya sa Praise and Worship team. Kaya po, galak na galak po siya pag nakikita po niya yung mga bagay na yon. At hindi lang po sa buhay, nung nabubuhay siya, nakita ko rin po na even in death, meron po siyang tinuturo sa amin. Ito pong siya'y namatay, marami po kami hindi alam tungkol sa aking father. Nung ko lang po nalaman, noon pong may mga dumarating na mga tao dito. At yun po ay isang bagay na nakita ko na hindi ko po alam. Meron po mga taong dumadating, hindi ko makakilala na ang sinasabi nila, gumaling kami sa daddy mo. Tapos po yung doon sa may tabi namin doon sa Angel Lab, nilapitan po ako ng mga magta-tricycle, tinatanong nila ang daddy kung saan daw nakaburol. At parang kilala nila ang father ko, sabi, saan po nakaburol si Doc? Sabi nila. Hindi ko alam yung mga bagay na yon. Pero nung pong natatandaan ko nung buhay pa siya, tuwing Pasko po, nagpapakain po kami doon sa mga preso. At ang isa pong bagay na natutunan namin sa kanya, bagamat ang kasabihan, yung daw mga Ilocano ay kuripot. Ayun po yung mga kamag-anak kong mga Ilocano. Pero ang father ko po, hindi po siya naging, yung sinasabi nila, kasi pag sinabing kuripot, parang in a bad sense, in a bad way. Hindi po siya ganon. Ang sinasabi niya pagkakuripot, yung pag-handle niya ng pera, alam niya kung paano i-handle. At alam po niya kung sino ang dapat niyang pagbigyan.
At yun po ang nakita ko, pagka po tuwing Pasko, nagpapakain po yan doon sa mga preso. At ang lagi po niya sinasabi sa amin, usually kasi meron tayong mentalidad na mga preso naman yan eh. E di yung pinakasimpleng pagkain na ipapakain o kaya yung konti lang, nagagalit po siya sa amin. Ang lagi niya sinasabi, huwag niyong tipirin yung mga preso. Huwag niyong tipirin ang pagkain yung mahihirap. At ang gusto pa po niya, ang ihahain namin masarap. Dahil sabi niya, minsan lang silang kumain ng masarap. Doon ko po nakita yung kanyang pagiging gracious sa, isabihin, in the right way. Bagamat matipid siya sa ibang bagay, pero yung pagiging gracious niya at yung pagbibigay niya sa dapat pagbigyan, yun po isang bagay din namin natutunan sa kanya. At yun po ay pinagpapasalamat namin sa Panginoon. At pangatlo po, nagpapasalamat po kami sa ating iglesia na patuloy pong nananalangin, patuloy pong sumusuporta sa kanya, sa ministerial staff, sa mga pastor, ting mababalitaan po lang may sakit ang daddy o nasa ospital, para pong kuyog yung mga yan eh. Full force po dumarating, kaya napupuno yung kanyang kwarto at kakantahan siya. Kailangan po silang laging handa dahil pag hindi po, ang daddy ko po ang kakanta para sa kanila. Totoo po yun, alam po nila yun. Kumakanta po ang father ko, silang mag-asawa. At nagpapasalamat po kami na sa buhay na pinakita niya dahil alam po namin na kaya po ganun siya dahil ang Panginoon ang sumasa kanya. Kaya maraming po salamat sa iglesyang ito, sa mga kapatiran na hindi po nagsasawang sumuporta sa kanya. Sa amin pong mga kamag-anak, sa aming mga relatives, sa Gonzaga side, sa mga Javier, sa mga Ignacio po, sa mga Velasco, na patuloy pong nagmamahal, patuloy na sumusuporta sa kanila. Yung pong aming mga relatives po ay galing pa po ng Isabela at saka Pangasinan. Umaga-umaga po ay nandito sila. Maraming pong salamat sa inyo. Marami din pong salamat sa office staff ng ating iglesia, kay Jerry, kay Romy, pati po yung mga nasa opisina. Sa inyo po lahat na nagbigay po ng inyong mga panalangin, ng inyong pagmamahal in whatever way. Nais ko rin pong special mention po kay Doktora Kela Reyes. Siya po ang nag-organize po ng medical team na gumamot po sa daddy. At nagpapasalamat po ako sa mga, hindi ko na po matandaan lahat yung kanyang mga doktor. Ganun po pala ang doktor, yung natutuwa tayo, sila yung nagsisilbi, minsan walang bayad. Ang kanya po mga doktor, wala rin bayad. Yun po ay ethics nilang mga doktor. Kaya po pag lumalapit ako dun sa isang doktor niya na parang hiyang-hiya ako dahil napakalaki ng ginawa niya para sa daddy, yung kanyang mga doktor. Ang sabi po niya sa amin, yung mga doktor niya, okay lang yun. Pagdating ng araw namin, meron ding mag-aalaga sa amin. Kaya sa inyo po lahat na ngayong umaga naririto sa mga maggawa, sa mga pastor, kung hindi ko man po nabanggit ang inyong mga pangalan, kami po ang inyong mga mukha, kayo po lahat. Maraming po salamat at sa Diyos po ang kapurihan. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the
pathway, clouds will overspread the sky. But when troubling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory, will the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Manatili po tayo nakatayo, tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po sa hamon ng buhay na narinig namin ngayong umaga. Sa aming paglilingkod, Panginoon, kinakailangan ng iba yung katatagan at patuloy na pagsunod sa kalooban mo. Isang buhay na halimbawa ang iniwan sa amin ni Dr. Quirico Ignacio. Sa kanyang buhay na punong-puno ng hamon, narito't inialay niya ang kanyang angking buhay. Walang kalungkutan, walang kahapisan, kagalakan ang nag-uumapaw sa kanyang puso nang itagubili niya ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa sa iyong mga kamay. Kaya dakilang Diyos ang aming dalangin sa kabuuan ng Ignacio family, sa mga anak, manugang, mga apo, ang pagpapala ng kagalakan ng buhay na natamo ng kanilang minamahal na magulang. Iyon din, Panginoon, ang patuloy na dumaloy tulad ng isang bukal ng tubig na walang katapusan sa pagdaloy. Hayaan mo ang biyayang ito, Panginoon, mula sa iyong durungawan ng kalangitan, ang siyang mabuhos na masagana sa buong sambahayan, Panginoon, na mga Ignacio. Hindi lamang ito, Panginoon, isang panahon ng paghihiwalay, kundi ito isang panahon ng pag-asam sa panibagong pagsasama-sama. Yung grand reunion, Lord Jesus, that you have planned for each one of us, yun po, Panginoon, ini-expect ng bawat isa, that there will be a time for each one of us to see our loved ones in your abode. Sapagkat sa iyong dako, nakalaan ang pagpapala. Sa iyong dako, naroon ang kapayapaan. Sa iyong dako, naroon ang kasaganaan. Nasa iyong dako, ang kaaliwan ng buhay. Kaya, Panginoon, ang aming kapatid, ang kanyang labi, ang kanyang katawan, babalik sa alikabok na kanyang pinagmulan, dadapot ang kanyang kaluluwa, ang kanyang espiritu ay sumakamay mo na, Panginoon. At ngayon ang kanyang kaluluwa ay inaaliw sa kalangitan, inaawitan ng mga holy angels na naglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. Kaya kaming may buhay pa ngayon, isa lang din ang layunin namin, Panginoon, na magamit namin ang aming buhay sa kaluwalhatian mo lamang, Panginoong Hesus. Ang desire ng aming mga puso ay tulad ng desire na ibinigay mo, Panginoong Hesus. At ito'y hanapin ng mga naliligaw at nawawala at sila'y iligtas at gawing mga alagad mo
dito sa lupa. Panginoon, salamat sa pagpapala ng aming inang iglesia dito sa Taytay, kung papanong minamahal at inaalagaan, tiniingatan ang bawat kaanib, sapagkat mula sa pag-ibig na ito, dumaloy ang masaganang biyaya na bawat makakita at makarinig, naroon ang ibayong pasasalamat at pagpupuri sa iyo. Kaya dakilang Diyos, nagumapaw ang puso namin, walang kalungkutan, walang kahapisan, sapagat alam namin ang pinatunguhan ng aming kapatid ay sa dakong kabanal-banalan na inilaan mo sa iyong mga anak. Kaya dakilang Diyos, tanggapin mo po ang aming pasasalamat na may pagpupuri at pasasalamat. At ngayon, tanggapin ang bawat isa sa inyo ang masaganang basbas na nagmumula sa Diyos sa mga makapangyarihan, ang walang humpay na pagliligtas ng Diyos, Espiritu Santo, ang sumabuhay ng bawat isa sa inyo mula ngayon hanggang sa wakas. Amen. 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 Kakaupo na po tayo. Ngayon po yung panahon na maaari po nating huling sulyapan ang mga labi ni Doktor. Gamitin po natin ang ating gitnang daan at pagkatapos po tayo po ay doon dadaan sa gilid. Kasi mamaya po ang kanyang mga immediate family na lang ang di makakasulya po sa kanyang mga labi. At wag po nating iwanan yung ating mga liturhiya, gagamitin po natin doon sa libingan. Daddy, this is for you. I miss you and I hope Yung pong gustong sumama po sa paglilibing sa kanya, mayroon pong mga sasakyan po na nandito sa labas na magdadala po sa atin po sa kanyang huling hantungan. thank you for everything. Paglilibingan po ng Daddy ay sa St. Joseph the Baptist, St. John the Baptist po, Columbarium, diyan po sa may likod ng Bagong Palengke. Kahilera po nung Prime Subdivision.
Thank you. Daddy, this is for you. I miss you, and I hope you're well with our Father. Thank you for everything.